Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue, right back again with another content. At tungkol ito sa MTRCB na sinuspend ang showtime ng 12 days dahil sa pangyayari nung nakaraan about dun kay Vice Ganda at kay Ion Perez mga ka-plastic. Yung issue nung nakaraan pa yun So ngayon lang tinugon ng MTRCB at sabi dito ay viewers enlarged multiple complaints before the MTRCB concerning the show's 25 July 2023 episode wherein the program's host allegedly acted in an incident manner during the one of the segment Isip Bata. The said case was referred to the MTRCB's hearing and adjudication committee, which heard the case and required the respondents to submit their position papers following the procedural process. At sabi dito mga kaplastic ay Prudential Decree number 1986 MTRCB Charter. Yung respondents file motion reconciliation within 15 days. Binibigyan ni MTRCB ng kalahating buwan para sa motion for reconsideration. So, sabi ng mga ibang netizens, parang nasa likod ng mga bagay na ito ay si Lala Soto. So wag naman po tayo mangdamay mga ka-plastic kung talagang siya ba ang nasa likod ng dahilan kung bakit na-suspend ang showtime ng 12 days. So pakinggan po natin mga ka-plastic ang video mula sa 24 oras at alamin natin kung ano ang nangyari dito mga ka-plastic dahil kalat na po sa social media na ang It's Showtime ay pinapatawan ng 12 days airing suspension ng MTRCB. So panoorin natin yung video. Pinatawan ng 12 days airing suspension ng MTRCB ang noontime show na It's Showtime. Ang sagot ng ABS-CBN sa report ni Nelson Canlas. Sinuspinde ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang noontime show na It's Showtime na tatagal ng 12 airing days. Bunso nito ng mga reklamo na natanggap ng MTRCB tungkol sa July 25 episode kung saan naging indecent o malaswa umano ang ikinilos ng mga host sa segment na Isip Bata. Alam mo mga ka-plastic, madali, common sense na lang kung ano yung napanood nyo sa video, kung ano yung ginawa ni Vice Ganda at ni Ion Perez mga ka-plastic. Hindi ba sa palagay ninyo mag-comment kayo sa akin below? Comment below po kayo tama ba o mali ang ginawa ni Vice Ganda? 'Di ba? Nasa harapan siya ng mga kabataan. Kung nakikita niyo po yung actual video nung inere nung July, mga ka-plastic. 'Di ba? Kahit bali-baligtarin mo ang sitwasyon, nasa harap ka ng mga kabataang walang kamuwang-muwang. So nakikurious yung bata, bakit ganun ang ginagawa nilang ni Ion Perez? So, magkokos po ito ng disturbing. Siyempre, ang bata ma-under curiosity na iisipin ng bata ay ano ba itong ginagawa ng dalawang to? Parang hindi na normal para sa aming mga kabataan, di ba? Kung halimbawa, kung ganyan ang isi-segment ninyo, mga bata, tapos gumagawa kayo ng mga kabalbalan sa live TV, live TV yun tapos ganyan ginagawa mo. Hindi nakakatuwa yun mga ka-plastic. Diba? Panoorin natin. Ayon sa MTRCB, sinunod ang procedural process nang i-refer ang kaso sa Hearing and Adjudication Committee ng ahensya na duminig sa kaso at nagpasumite sa mga respondent ng position paper. Sa inilabas nilang pahayag, sabi ng MTRCB, ngayong taon nakatanggap sila ng mga reklamo ukol sa It's Showtime na kanilang inaksyonan. Actually, hindi naman si Lala Soto nasa likod nito Kung mapabasa nyo po, multiple complaints about this segment.
So, ibig sabihin, hindi lang si Lala Soto ang may gawa niyan. Di ba? Wag po tayo mambintang, mga ka-plastic. Una sa lahat, marami na rin na-disturb sa kanyang mga segment. Paano kasi? Alam mo naman kasi ang mga, hindi ko naman gine-generalize. Yung mga bakla kasi, wala na talagang gagawing matinuyan. Baga yung pagiging squatting nila o yung pagiging squammy nila lang bilang isang bakla, ay ginagawa nila yan on live TV. Dinadala nila. Hindi na sila formality. Nasa live TV ka, buong mundo nanonood sa'yo, tapos ganyan ginagawa mo, di ba? Tapos makikita pa ng mga bata yung pinaggagawa mo kababuyan, di ba? Sino matutuwa doon, di ba? Kaya isipin mo mga kaplastiko, multiple complaints. So ibig sabihin, hindi lang isang tao, dalawa o tatlo ang nag-complain about dito sa content nila Ion Perez at Vice Ganda sa segment ng Isip Bata. 'Di ba? Ibig sabihin, may mga tao pa rin galit kay Vice Ganda dahil sa ginawa niya. 'Di ba? Panoorin natin yung video. Kamakailan daw ay na-issuehan na ang programa ng 2 warning. May 15 araw ang It's Showtime para maghain ng motion for reconsideration sa suspension. Kung salungatin ng MTRCB ang motion for reconsideration ng noontime show, maaari pa silang umapila sa Office of the President. Nang hirap pag may impluwensya kasi ang gumawa, may pagkakataon silang umapila. 'Di ba? Dapat hindi na inaapila 'yan. Unfair naman sa iba diyang stasyon na wala nang warning. Tinanggal na agad, 'di ba? Nakasuhan pa. Ano si Wally Bayola, 'di ba? Nabilis nilang napuna. 'Di ba? O si Rendon Labador na nagbabadya yung kanyang Facebook page na matanggal, 'di ba? Yung YouTube channel niya. Si AK Buloy natanggal na yung channel niya gawa ng may mga kaso siyang kinakaharap. Sana naman maging fair naman tayo. Wag naman pa porket may kapit tayo sa malalaking, di ba, istasyon o may connection sa MTRCB dyan. Excuse me po. Wag naman gano'n na parang may paboran at binibigyan nyo pa ng appeal. Di ba? Malinaw naman na kababuyan yung ginawa ni Vice Ganda sa video Sa isang pahayag, kinumpirma ng ABS-CBN na natanggap na nila ang ruling ng MTRCB. Magsusumite raw sila ng motion for reconsideration. Naniniwala raw silang walang anumang nilabag na batas ang It's Showtime. Wow! Wala daw nilabag na batas. Ang hirap kasi sa kanila, nagbubulag-bulagan sila sa sarili nilang baho. Tumigil nga kayo dyan. Pakiusap naman. Diba, obvious na obvious yun na nakikita ng mga madla. Ewan ko ba bakit sinusuportahan pa yung mga ganyang klaseng noontime show Halos araw-araw makakarinig ka ng panlalait ng mga bakla na yan. Na si Vice Ganda, di ba? Na iniinsulto niya yung mga tao, di ba? Pati yung mga sumasali sa kanilang mga talent portion, iniinsulto din niya, harap-harapan. Di ba? Yung tipong seryoso nagsasalita yung contestant nila, tapos makakarinig ka ng mga insultong salita na parang nanunuya sila. Di ba? Tapos sasabayan pa ng mga effects na tawa-tawa. Di ba? Tapos makikisawsaw din yung mga barkada nila dyan. Yung mga ex-convict na nakalaya dahil sa pera-pera, di ba? Ang hirap dyan mga ka-plastic Ay, nako. Patuloy daw silang makikipag-ugnayan sa MTRCB upang makapagpatuloy ang kanilang programa sa paghatid ng libangan at saya sa mga manonood. Hatid talaga ng libangan at saya, no? Libangan at saya ba yung manlait ka ng tao? I-comment down below nyo nga yung mga pinaggagawa ni Vice Ganda. Libangan ba yun? Libangan ba yung manlait ka? Kapagtawanan mo yung mga tao on live TV? Ha? Di ba? Yan nga lang yung mga ginagawa niya. Yung paglalait, dapat yan. Labag din yan sa patakaran ng MTRCB. Dahil pamamahiya yung ginagawa niya Di ba?
Kapag magigipagbiruan ka, sa inyo na lang, wag na kayong mandamay ng mga contestant, di ba? Parang minamaliit nyo yung pagkatao ng mga sumasali sa inyo, na parang gusto nyo kayo yung tinuturing na Diyos dyan. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas, nakatutok 24 oras. Basahin natin yung comment para malinawan natin kung sino ba yung mga opinion nila. May mga nagsasabi rito na awit talaga MTRCB. Ewan ko kung bakit maraming naniniwala pa rin sa Showtime. Ewan ko ba. Meron namang YouTube at Facebook Live para i-continue nila ang show. It's not the end of Madlang People. Okay. Yun nga naman, may social media nga naman. Yung iba nagbura, natuloy pa din. Nanghingi naman ng tawad yun. Huwag nyo namang agaran naman nilang didisiplina yung tao. Pati yata si Cassie ng Itbulaga, pinatatawag ni Renz Cos yung pagkamali nila ng utang sa na naging utong. Tama. Lahat naman nagkakamali, pero yung naman accidentally. Pero yung ginawa ni Vice Ganda ibang iba yun intentionally yung ginawa niya, mga ka-plastic. Grabe, isip lang ng iba, maraming mali siya. Tanong nyo lang ba sa bata kung may meaning sa kanila. Hindi mo kailangan itanong sa mga bata kung may meaning yung ginawa ni Vice Ganda dun Kasi alam mo, ang bata under curiosity pa rin yan. Nasa stage of curiosity. O yung mga nag-i-struggle pa lang sa buhay kung ano yung mga nakikita nila sa paligid nila. So hindi mo kailangan tanongin sa bata. Minsan may mga bata pa nga marunong na magmura at the age of 3. At the age of 4 years old, marunong na magmura pero hindi kompleto yung word. Kaya hindi mo kailangan sabihin yung ganun na marami mali siya. Pinapahalagan din natin yung healthy viewers, di ba? Sa YouTube nga, mga ka-plastic, matindi na ngayon ang rules ng community guidelines sa YouTube tsaka sa Facebook Kahit konting galaw mo lang, kahit na maglabas lang ng kaperasong pisngi ng dede ng babae, nagkakaroon na ng community guidelines strike, di ba? Hirap yung ganun, mga ka-plastic. Kaya kailangan, kahit sa live TV, sa mainstream, dapat maging maselan tayo. Kung si YouTube nga, tsaka si Facebook nagbabawal lalo na yung di ba? Kasi halatang halata kung kailan wala ng EAT sa GMA at Showtime, pinalit ng ganyang pangyayari, aminin mo na lang kasi. Hindi mo dapat idami si Lala Soto, sinabi nga sa multiple complaint, di ba? Ano ba naman mga utak ninyo, huwag kayo mandamay ng ibang tao. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Siguro naman maging isang moral lesson nito, tanggalin na talaga yung segment nilang Isip Bata kung ganyan din naman ng gagawin nila, kababuyan sa mga segment nila. And hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sir. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya what's up mga ka-plastic? And this is Compid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, i-subscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.